Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, high frequency words, pabula, katangian ng tauhan at tagpuan, pagsulat ng maikling talata. Basahin natin. Ako. Ako ay masaya. Kami. Kami ay naglalaro. Ang. Ang bata ay mabait. May. May aso sa bahay. Ito. Ito ay lapis. Kami. Kami ay may laruan. Sa. Ang bola ay sa mesa nakalagay. Napansin ba ninyo na palagi nating nakikita at ginagamit ang mga salitang ito sa pagbasa at pagsulat? Ang mga salita ay mahalaga upang tayo ay makapagpahayag ng ating iniisip at nararamdaman. May mga salitang madalas nating gamitin. May mga kwento na may aral tulad ng pabula at may mga tauhan at tagpuan na nagbibigay buhay sa kwento. Panoorin natin. Silanggam at si Tipaklong. Isang araw ng tag-araw, sa isang lunti ang parang, masayang umaawit si Tipaklong. Tumutugtog siya ng kanyang maliit na gitara at nagpapahinga sa ilalim ng anino ng isang malapad na dahon. Mainit ang araw, maganda ang panahon, at tila walang anumang problema sa paligid. Habang si Tipaklong ay nagpapakasarap sa kanyang araw, nadaanan niya si Langgam na pawis at abalang-abala sa pagdadala ng mga butil ng bigas patungo sa kanyang lungga. Aba Langgam, sigaw ni Tipaklong. Bakit ka ba ganyang kasipag? Halika, magpahinga ka muna at makinig sa musika ko. Sayang ang ganda ng panahon. Ngunit sagot ni Langgam, "Pasensya na, Tipaklong. Hindi ako pwedeng magpahinga ngayon. Kailangang mag-impok ako ng pagkain habang maliwanag pa ang araw at hindi pa umuulan. Kapag dumating ang tag-ulan, mahirap nang maghanap ng makakain." Napailing si Tipaklong. Napakaseryoso mo naman. Tag-araw pa. Matagal pa ang tag-ulan. Lumipas ang maraming araw. Araw-araw ay naglilibang lamang si Tipaklong. Kumakanta, sumasayaw, natutulog at nagsasayang ng oras. Samantala, si Langgam ay araw-araw ding nag-iipon ng pagkain at naghahanda ng kanyang bahay para sa darating na panahon ng ulan. Pagkaraan ng ilang linggo, dumilim ang kalangitan. Bumagsak ang malalakas na ulan. Lumamig ang hangin at natuyo ang mga dahon at damo. Ang dating masiglang parang ay nabalutan ng tubig at putik. Si Tipaklong ay namamaluktot sa ilalim ng isang bato, giniginaw, gutom at basang-basa.
Wala akong pagkain. Wala akong tirahan. Anong aking gagawin? Umiiyak na sabit ni Tipaklong. Naalala niya si Langgam. Agad siyang nagtungo sa lungga nito. Kumakatok habang nanginginig sa lamig. Langgam? Kaibigan? Maaari ba akong makahingi ng konting pagkain? Wala na akong makain. At hindi ko na alam ang aking gagawin. Lumabas si Langgam at tiningnan si Tipaklong na kaawa-awa ang kalagayan. Pinapasok niya ito sa kanyang mainit at tiyong lungga at pinakain ng ilang butil ng bigas. Salamat, Langgam. Mahina, ngunit taos-pusong sabi ni Tipaklong. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Sa susunod, hindi ko nasasayangin ang aking oras. Magtatrabaho na rin ako, gaya mo. Ngumiti si Langgam at tumango. Tandaan mo, Tipaklong, may panahon para sa kasiyahan. Pero wag nating kalimutan ang panahon para sa paghahanda. Ang aral ng ating kwento, ang kasipagan at pag-iisip sa hinaharap ay mahalaga upang tayo'y makatawid sa panahon ng pangangailangan. Huwag sayangin ang mga araw sa kapabayaan dahil darating ang oras na kakailanganin mo ang bunga ng iyong pinaghirapan. Sino ang mga tauhan sa pabula? Ano ang katangian ng langgam ng Tipaklong? Saan naganap ang kwento? Ano ang aral ng pabula? Gawin natin. Basahin ang sitwasyon. Sabihin ang katangian ng tauhan. Tinulungan ni Ana ang kanyang kaklase na pulutin ang mga nahulog na lapis. Ang katangian ni Ana ay matulungin. Araw-araw ay nag-aaral ng mabuti si Marco at tinatapos ang kanyang taktang aralin. Ang katangian ni Marco ay masipag. Ibinahagi ni Liza ang kanyang baon sa kaibigang walang dala. Ang katangian ni Liza ay mapagbigay. Tumawid si Ben sa tamang tawiran kahit nagmamadali. Ang katangian ni Ben ay maingat. Sumunod si Carlo sa bili ng kanyang magulang kahit gusto pa niyang maglaro. Ang katangian ni Carlo ay masunurin. Ang high-frequency words ay salitang madalas gamitin. Ang pabula ay kwento na may aral. Ang kwento ay may tauhan, katangian at tagpuan. Maaari tayong magsalaysay ng karanasan gamit ang payak na pangungusap. Gawin natin. Ayusin ang mga salitang nasa loob ng panaklong upang makabuo ng wastong simpleng pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan.
Ikalawa at ikatlong araw. Sight words sa Filipino. Pamatlig ayon sa konteksto. Pangungusap at di pangungusap. Pagsulat sa paraang kabit-kabit. May mga salitang agad nating nababasa kahit hindi binabaybay. Mayroon ding salitang tumuturo ng lugar o bagay. Ngayon, aalamin natin ang mga sight words at pamatlig. Basahin natin. Ako. Ako ay masaya sa paaralan. Kami. Kami ay naglalaro sa parke. Ang. Ang bata ay mabait. Ito. Ito ang aking bag. Iyon. Iyon ay malaking bahay. Sa. Pupunta tayo sa simbahan. Kami. Kami ay kakanta sa palatuntunan. Pamatlig ayon sa konteksto. Ano ang pamatlig? Ang pamatlig ay mga salitang ginagamit upang ituro o ipakita kung alin ang nasaan ang isang tao, bagay, hayop o lugar. Mga halimbawa ng pamatlig. Ito, tumutukoy sa bagay na malapit sa nagsasalita. Ito ang aking lapis. Ito ang aking sapatos. Iyan, tumutukoy sa bagay na malapit sa kausap. Iyan ang aking bag. Iyan ang aking pambura. Iyon, tumutukoy sa bagay na malayo sa nagsasalita at kausap. Basahin natin. Iyon ang aming paaralan. Iyon ang ating palaruan. Sa madaling salita, ang pamatlig ay ginagamit kapag may itinuturo o ipinapakita. Gawin natin. Gamit ang larawan, piliin ang tamang pamatlig. Ito, iyan, iyon, at isulat sapat lang. Balik-aral. Ano ang sight words? Ang sight words ay mga salitang madalas gamitin at agad
nababasa. Ako, kami, ay, ang, sa, ito, iyon. Ano ang pamatlig? Ang pamatlig ay mga salitang ginagamit upang ituro ang mga bagay at lugar. Ito ang aking sapatos. Iyan ang aking bag. Iyon ang aming paaralan. Pangungusap at di pangungusap. Ano ang pangungusap? Ang pangungusap ay isang salita o hanay ng salita na may buong diwa. Nagsasabi ito ng isang kaganapan, ideya o impormasyon. Ano ang di pangungusap? Ang di pangungusap ay isang salita o grupo ng salita na hindi nagbibigay ng buong diwa. Kaya hindi ito kumpleto. Halimbawa, pangungusap. Kumakain si Ana ng mansanas. Nagtataka si Marco. Masaya ang mga bata sa parke. Ang aso ay tumatakbo. Di pangungusap. Sa mesa. Maliit na bola. Sa loob ng silid. Malaki ang aso. Gawin natin. Tukuyin kung pangungusap o di pangungusap. Gawin natin. Isulat ang mga pangungusap ng kabit-kabit. Ika-4 na araw, high frequency words. Pabula, suliranin at solusyon. Pagsulat ng maikling talata. Basahin natin. Ako. Ay. Ito. Kami. Doon. May. Sa. Ang. Basahin natin. Ang leon at ang daga. Isang araw, natutulog ang isang malaking leon sa kagubatan. Biglang dumating ang isang maliit na daga at aksidenteng napadaan sa paa ng leon. Nagising ang leon at inihanda ang kanyang mga pangil. Sandali lang, huwag mo kong kainin, sabi ng daga. Balang araw ay maaaring matulungan kita, dagdag pa niya. Napatawa ang leon sa maliit na daga at pinalaya niya ito. Paglipas ng ilang araw, nahuli ang leon sa isang bitag ng mga mangangaso.
Narinig ng daga ang pag-iyak ng leyon at dali-dali itong tumakbo upang tulungan siya. Kinakagat ng daga ang lubid at nakalaya ang leyon. Mula noon, naging magkaibigan ang leyon at ang daga. Sino ang mga tauhan sa pabula? Ano ang suliranin ng leyon? Ano ang naging solusyon sa suliranin? Ano ang aral ng pabula? Ang pabula ay kwento ng mga hayop na kumikilos at nagsasalita na parang tao at may aral sa dulo. Suliranin at solusyon. Ano ang suliranin? Ang suliranin ay ang problema o hamon na kinakaharap ng tauhan. Ano ang solusyon? Ang solusyon ay ang paraan ng paglutas ng suliranin. Gawin natin. Basahin ang pangungusap. Isulat kung suliranin o solusyon ang ipinapakita. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!